Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Nasa na ba ninyo ang mawalan? O kaya, ibig sabihin mawalan ng trabaho. Ayan, ha? O kaya, mawalan ng lakas dahil sa pagkakasakit mo. Dati, lakas-lakas mo. Di ba? Tapos, aktibo-aktibo ka. Tapos, bigla kang nagkasakit. Nanghina ka. O kaya naman, ito, masakit po talaga ito. Naranasan ko rin, yung mawalan ng mahal sa buhay. Yung tatay ko, yung lola ko, at may mga kamag-anakan din ako, no, na nangamatay na. So, yeah, may mga ganyan tayong experience. Pero, hindi lang naman kamatayan. O kaya, yung iba, naghiwalay na mag-asawa or dahil sa pagkakasakit, no, ng mga mahal natin sa buhay. O kaya mawalan ng pangarap. No, may mga dati kang pangarap pero nawalan ka na ng pangarap. Ang matindi mawalan ka ng disciple. O yung mga cell leaders dito, may dinidisciple, dati mo dinidisciple, pero wala na. O kaya, ang matindi rin, yung mawalan ka naman ng leader. Meron tayong kapatiran dito, sabi niya sa akin, Pastor, pang-12 leader ko na po ito. Sabi ko, ang galing mo ha. Totoo yan eh. Ano? Pang-12 na raw, nagpalipat-lipat na siya kasi nawawalan siya ng leader. O kaya naman, yung mawalan ka ng ministry, dati ka naglilingkod, di ba? Ngayon, hindi na. Nawalan ka na ng ministry. O kaya, mawalan ka ng kasama sa ministry. May mga ganyan. Dating kasama mo sa paglilingkod, wala na. Hindi mo na siya nakakasama sa paglilingkod. O kaya mawalan. Ang matindi kasi, ito yung matindi, kapatid, yung mawalan ng pakialam. You know, pinakamatindi rin eh. Wala na akong pakialam. Mabigat yun. Tanong mo sa katabi mo, may pakialam ka pa ba? May mga ganyan. But remember this, mga kapatid. I want you to be reminded of this. God is not against you. Kakampi mo ang Diyos. Ang Diyos hindi laban sa iyo. Okay? And God is for you. Kakampi mo yan. God is on your side. He loves you and He is with you. Amen ba ron? Siya palakpakan natin si God. Hallelujah. Minsan lang talaga, mga kapatid, may mga hindi mabuti na nangyayari sa buhay. Kasama yun. No? Hindi lahat mabuti. Pero talagang hindi mabuti. Kahit ayaw mo, nangyayari yan. Kahit iwasan mo, andyan yan. Darating yan, mga kapatid. Pero ganun pa man, tandaan po natin ang ibig ng Diyos at pabor ng Diyos. Kailanman hindi nagbabago yan. Hindi nagmamaliw yan, kapatid. So sa panahon natin ngayon, napakahalaga po na wag nating pababayaan ang ating mga kaisipan ngayon. Pahalagahan natin yan. Huwag nating hayaan na ang kaaway ay makapanlinlang sa atin. Makapagsinungaling sa atin. Na ang Diyos ay hindi mabuti. Minsan may mga ganyan. Ilalagay sa ating isipan that God is not a good God. Dahil sa mga nangyari sa buhay mo na hindi magaganda. O kaya yung mga nawala sa atin. At ilalagay niya sa isip natin that God is not a good God. Ngayon, kapag naiisip mo na yung ganon, mga kapatid, that God is not a good God, I want you to do this. Still, purihin mo pa rin ang Panginoon. Kahit lumalagay na sa isip mo yun na parang hindi ka pinapansin ng Diyos. Gusto kong gawin mo, kapatid, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Paglingkuran, mas lalo kang maglingkod sa Diyos. You know why? Let's see. Why? We still need to praise the Lord. We still need to thank the Lord. And we still need to serve the Lord. In Daniel chapter 4, verses 14 to 15. Ito po nakasulat, siya ay sumigaw ng malakas. Ito po yung panahon ni Haring Nebuchadnezzar. At nagsabi ng ganito, ibuwal ang kahoy, patumbahin ang kahoy. At putulin ang mga sanga niyan. Ibig sabihin, isang puno po ito na pinapaputol at pinabubuwal.
Paalisin ang mga hayop sa ilalim niyan at ang mga ibon sa mga sanga niyan. Verse 15. Gayunmay, inyong iwan ang tuod. Di ba yung pinagputulan ng puno? Ang tawag na po doon ay tuod. Are you following? Na kanyang mga ugat sa lupa. Na magkatali ng bakal at tanso. Sa murang damo sa parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit. At makasalo siya ng mga hayop sa damo sa lupa. So ito po ay isang propesiya para kay Haring Nebuchadnezzar. Sapagkat itong si Haring Nebuchadnezzar, bagamat siya ay hari ng Babylonia, ay naranasan din niyang magamit ng Diyos. Pinahintulutan ito ng Diyos. Sabihin na natin, pinagpala siya ng Diyos. Naranasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Yung kabutihan ng Diyos. Naranasan niya yan. So gano'n naman talaga mga kapatid sa buhay natin. May mga pagkakataon talaga na mararanasan mo sa iyong buhay yung katindihan ng pagpapala. Yung magiging masaya ka talaga. For instance, the very first time you get to know the Lord Jesus Christ, you're so very happy. Masayang-masaya ka noon, di ba? Nabuhayan ka ng loob, masiglang-masigla ka talaga. Masayang-masaya kung babalikan mo yon, mga kapatid. O kaya yung mga panahon na nandun yung blessing sa life mo. Di ba? Yung answered prayers, wow! Ang sarap ng feeling ng ganon. Di ba? Ang sarap ng blessing, kapatid. So, purihin ang Panginoon, kagaya niyan. Yung isang anak ko, licensed doctor na yon, mga kapatid. Wow! So, may doktor na talaga tayo rito, ha? Purihin ang Panginoon, nakapasa po si Dr. Kia o Princess Kia Liantada. So, isa na po siyang licensed nutritionist at licensed doctor po. Ang aming panganay na si Kia. So, ang sarap ng feeling ng gano'n. No? Nag-iiyakan kami, we cry out as a family, and it's a tears of joy. No? At hindi lang yun, marami pang blessings si Lord. Kung babalikan mo, ang sarap ng feeling ng gano'n, na para kang lumulutang sa alapaap, di ba? Yung nanalangin ka, biglang answered prayer. Ang matindi nun, yung mga hindi mo inaasahan, biglang ibinigay sa'yo ng Diyos. Ang tawag po doon, pabor ng Diyos eh. Yun po ang ibig sabihin ng pabor ng Diyos. Yung dumating ka na ba sa pusong hindi mo lubos maisip? Yung mga ganun, di ba? Alam mo, pag tinitignan ko si Pastor Pia, ito yung napangasawa ko, hindi ko lubos maisip na ito yung napangasawa ko. Talaga, pabor ng Diyos ito di ba? Yung mga ganun, lalo na pag gandang-ganda na ako sa kanya, sasabihin ko sa kanya, Art, ang ganda-ganda mo. Purihin ang Panginoon. So, yung mga ganun, why you're experiencing that? Because God is a good God. Sapagkat ang Diyos ay sadyang napakabuti niyan, mga kapatid. Yun nga lang. Okay? Kahit nararanasan mo yung mga ganyan, yung mga pagpapala, kung hindi ka magiging maingat dyan, maaaring magdala sa atin yan ng pride at pagmamalaki sa Diyos. Katulad na nangyari kay Haring Nebuchadnezzar, he was blessed by God. But because of his pride, naging mapagmataas, mapagmalaki. Kaya nagkaroon ng propesya na mangyayari sa kanya. Puputulin ang puno at ibubuwal. Are you still following? So, may mga panahon na ang puno ay kailangan puputulin. Pero ang kagandahan ganito, mga batid. Mapapansin ninyo na dito ay sinabi, itira ang tuod at muling diligan mula sa langit. So, anong ibig sabihin nun? Mapapansin nyo dyan na bagamat may tatanggalin, pero may ititira. Hindi pababayaan ng Diyos na walang maiwan. Hindi pababayaan ng Diyos na walang matira. Why?
Because He will leave something from you. Anong ibig sabihin yan? Sapagkat darating ang panahon, babalikan ng Diyos anumang natira. Babalikan ng Diyos anumang iniwan. At siya ay magbibigay muli ng buhay upang tumindig, makabangon, at magbungang muli iyan, mga kapatid. Amen? That is our God. So that's why the title of this message is Focus on What is Left. Focus on what is left. In Acts chapter 10, verse 36, narinig ninyo ang magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa aming mga Israelita, na ang tao'y magkakaroon na ng magandang relasyon sa Diyos. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Bakit sinasabi, time will come, magkakaroon na ng magandang relasyon sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo? Sapagkat alam natin na ginawa ng Diyos ang tao upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Magandang relasyon, full of blessings. Kaya bago inilagay ang tao sa hardin, talagang inihanda na ang lahat. And they enjoy being in the presence of God. Kaya lang hindi naging maingat. Nagkasala ang tao. At mula noon, pilit ginawa ng Panginoon ng Diyos na itama ang relasyon. Subalit na iba na ang relasyon ng tao sa Diyos. And through our Lord Jesus Christ now, God wants to fix and restore that relationship. At ang mangyayari na talagang ang Panginoon ang magiging Panginoon ng lahat. So ating tatandaan na ang ating Diyos ay Panginoon ng lahat. Amen? Walang hindi. Kaya nga darating pa rin ang panahon kahit magmatigas ang tao, kahit magpakatanggi-tanggi ang tao, mga kapatid, habang siya'y nabubuhay. Time will come, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Siya pa rin ang Panginoon ng lahat. Every knee will bow. Lahat ng may tuhod ay magsisuluhod. Every tongue, lahat ng may dila ay magsisipagsabi that Jesus Christ is Lord. So I want another thing, because He is the Lord of everything. He is in full control. Siya pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Panginoon ng lahat ng buhay natin, tinataglay ng buhay natin, at tinatanggap ng buhay natin. Siya pa rin ang Panginoon ng lahat ng yan. Sapagkat ang lahat ay galing sa Kanya. Walang hindi galing sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kahit yung mga nawala sa atin, galing din sa Diyos yun. Kahit mga nangawala na sa atin, Panginoon pa rin siya ng mga nangawala sa atin. Sapagkat siya ay Panginoon ng lahat. Sa tuwing may nawawala sa atin, halimbawa, nawalan tayo ng trabaho, nawalan ng negosyo, nawalan ng pera because of bankruptcy, o nawalan na ng mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, nawalan tayo ng kalakasan dahil sa pagkakasakit, nawalan tayo ng disciple, nawalan tayo ng leader, nawalan tayo ng career, nawalan tayo ng ministry, nawalan tayo ng makakasama. Sa tuwing may mawawala, mga kapatid, ang kaaway natin ay nandyan. Upang magnakaw, magwasak, at sirain ng lubusan. Kahit yung natira sa atin. Sasamantalahin niya ang pagkakataon upang tuluyang wala nang matira kahit isa. The enemy will attack what was left. That is why we need to focus on what is left. Did you get that? Kaya importanteng yung mga nawala na, magtuon tayo ng pansin sa mga nariyan pa. Sapagkat pag hindi mo pinagtuunan ng pansin, kahit yung mga natira pa, ay sisirain at wawasakin
ng kaawayan. But our God is Lord on what is left. Because He is the Lord of all. So kapag pinahintulutan ng Diyos na may mawala sa atin, tandaan po natin, laging mayroon din siyang itinitira para sa atin. Kaya sabi ng verse 15 sa ating context, gayon man, inyong iwan ang tuod. Putulin niyo ang puno, pero wag ang ugat. Amen? Wag ang ugat. Ibig sabihin, hindi lahat ay mawawala. May mananatili. May ititira ang Diyos. At mula dyan sa maiiwan o matitira, dito magsisimula ang Diyos upang ipagpatuloy pa rin niya ang layunin niya sa buhay natin. Because no one can stop the plan of God in your life. Because God is a God of chances. Ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Ano man ang naging dahilan kung bakit nawala ang mga bagay na yan, may ititire pa rin ng Diyos. Sapagkat nais niya tayong bigyan lagi ng pagkakataon. God will always bless His children not by what they have lost, but He will bless us of what we have left. Kaya sabi, huwag niyong gagalawin ang tuod. Babalikan ng Diyos yan. Kung sa tingin mo ay wala ng saysay dahil sa mga nangawala. Kung sa tingin mo ay parang wala ng kabuhay-buhay. Wala ng kagalaw-galaw, wala ng mangyayari pa dahil sa mga nangawala. Kaya nga may kasabihan, di ba? Para kang tuod. Narinig niyo na yan? Tingnan mo yan, katabi mo kung parang tuod. Baka maraming mga nangawala dyan na parang tuod na. Natulala, hindi na makagalaw, hindi na makamove on. Parang tanong ng mga kabataan kagabi, nagkaroon ng bonfire ang mga young people Napakasaya. At isang tanong nila, Pastor, how can we move on? Mga kabataan pa yon. Okay, mga kabataan yon. Paano raw makamove on sa buhay? Yes, the enemy will not stop until nothing is left in our lives. He will do his best to destroy us. But God always uses what is left. So don't focus on what is lost. Focus on what is left. So anumang nawala na, tapos na, kapatid. Tapos na ang layunin. Remember, God is in full control. Subalit anumang nananatili, andyan pa. Andyan pa yan at nananatili dahil may layunin pa at may gagawin pa si Lord sa mga natitira. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka ron. That's why last week, our topic is all about, it's not over. So kung babalikan natin ang Biblia, mga kapatid, halimbawa sa panahon ni Noe, gusto kong makita ninyo rito kung papaanong ang Diyos hindi niya pababayaan tuluyang mawala ang lahat sa buhay natin. Sapagkat siya'y laging magbibigay ng pagkakataon sa atin. Parang sa akin, na personal experience, ito lang, sabi niya, aalis na siya. Okay, sige. Pero sabi ko, I will not close the door for you. I will still open the door. Para ano? The moment you realize that you are wrong, you can still go back. May babalikan ka pa rin. So ganyan ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi niya hayaang tuluyang masira at mawala ang lahat. May ititira at may ititira. Sapagkat nais pa rin niyang bigyan tayo ng pagkakataon. Katulad ng panahon ni Noe, mga kapatid, nakita ng Diyos na wala nang nabubuhay ayon sa layunin ng Diyos. Ang lahat ng tao ay tuluyang nagpakasama na, pero merong natira, si Noe. Na tanging nabubuhay sa layunin
ng Diyos. At paano sinimulan bagamat lahat ay nangamatay? Pero mayroong natira. Yung nabuhay na matuwid at layunin ng Diyos. At yan si Noe at ang kanyang pamilya. At mula roon, sinimulan muli ng Diyos ang sangkatauhan. Mula sa natirang si Noe at ang kanyang pamilya. Muling dumami ang sangkatauhan. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So huwag ka nang mag-focus sa mga nawala na sa iyo. Simulan mo mag-focus kung ano ang meron ka ngayon. Ang Diyos ay nagbibigay lagi ng pagkakataon niya na makapagpasimula kang muli. Mula sa pagkabaksak, mula sa pagkakasala, mula sa pagkakamali, ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng simula. At makapagpasimula tayo sapagkat He is the Alpha and the Omega. Siya ang simula at siya rin ang katapusan. Amen? Hallelujah! With God, there is always a beginning. At pangalawa, pansinin natin sa panahon ni Job. Si Job, yung katindihan na talaga na-experience niya, yung kabutihan ng Diyos. Grabe, ang blessing ni Job. Siya ay mayroong pinakamagandang pamumuhay noon, kapatid. Masayang masaya. He has an everyday relationship with God. Lagi siyang pumupunta sa isang altar na kanya itinayo upang makipag-usap sa Diyos, makinig sa Diyos, humiling sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos, mga kapatid. Hanggang isang araw, hiningi ni Satanas na gawin ang kanyang plano kay Job, na sirain at wasakin. At anong sabi ni Satanas sa Diyos? In Job chapter 1 verse 10. Hindi ba't binakuran mo siya? At ang kanyang sambahayan, sinasabi ni Satanas ito sa Diyos patungkol kay Job. Ang sabi niya, hindi ba't binakuran mo siya? Protection yun eh. Are you following? Ang kanyang sambahayan, ang lahat ng nasa kanyang bawat dako, pinagpala mo ang mga gawa ng kanyang mga kamay. At ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. What a blessing. Mga kapatid. At sinabi ni Satanas, kaya lang naman sumasamba sa iyo yan, si Job, dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya. Pinoprotektahan mo siya. Binakuran mo siya. Pinagpapala mo at pinadadami lahat ng kanyang ginagawa. At sinabi ng Diyos, sige, magagalaw mo ang lahat. Pero, hindi totally lahat. Hindi mo pwedeng galawin si Job. Tanggalin mo ang lahat sa kanya, pero hindi mo pwedeng tanggalin si Job. Are you following? Because God always leaves something. Kaya in Job chapter 1, 20-21, sumamba at nagpuri pa rin si Job sa kabila ng mga ginawa ni Satanas sa kanya. Nawala ng kabuhayan, nawala ng negosyo, nawala ng pera. In Job chapter 2 verse 3, sa kabila noon, si Job ay nanatili pa rin sa katapatan sa Diyos. Sa kabila nung nawalan na rin ng mahal sa buhay. Nawalan ng mga kasama, nangamatay ang mga nagtrabaho sa kanya. At maging ang kanyang mga anak ay nawala. Nagpaalam pa rin si Satanas upang talagang sirain kahit yung mga natitira kay Job. Tanggalin at wasakin ang tuluyan kasama si Job. But still, nais niyang sirain kahit si Job, kaya yung sakit sa balat na ketong ay naranasan ni Job. Na tanging aso na lang ang lumalapit sa kanya. Araw-araw dinidilaan ang kanyang katawan. But in Job chapter 2 verse 10, hindi pa rin nagkasala si Job. Hindi pa rin niya sinisi ang Diyos sa mga nangyari sa kanya. Tuluyan siyang pinababaksak ng kaaway.
Yung bakod ay pinilit sinira ng kaaway na nagbibigay ng proteksyon na maaaring yung kabuhayan niya, yung pera niya, yung mga blessings niya. He was protected of these things. Mga mahal niya sa buhay, mga tao, respeto sa kanya. Ito yung mga naibabakod ng Diyos sa kanya upang siya'y magpatuloy. Kaya sabi ni Satanas, kaya sumasamba sa iyo yan. Tanggalin natin ang mga bakod. Nagbibigay protection sa kanya. Pero sa tuwing may babaksak na bakod sa atin, ang Diyos naman ay nagtatayo upang hindi magalaw ang mga naiwan. He will protect that something that was left. Hindi pababayaan ng Diyos na tuluyang mawala kahit si Job. Sa tuwing may pinababaksak ang kaaway, tandaan natin, may itinatayo ang Diyos. It is what you have left that's going to frustrate the devil's plan. Doon siya takot. Kapag may natira pa. Kaya gusto niya sirain ang lahat. Kasi mas takot si Satanas kapag may natira pa. Why? Sapagkat alam niya na hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kahit nag-iisa ka na lang, gano'n nangyari kay Job. O nag-iisa na lang siya na kasama mo, magagawa pa rin ng Diyos na paramihin ang lahat mula sa nag-iisa. Ito yung muli, anumang ipinagbaksak ng kaaway. Tanong mo nga sa katabi mo, may kasama ka pa ba? The loss was painful. But what's left is powerful. Matapos maranasan ni Job ang mawalan, halos mawala na ang lahat sa kanya. Lahat, pati kalusugan niya, everything. Pero anong natira kay Job? His confidence in God. And Job 13 verse 15 says, though he slay me, halos patayin na ako, yet I will trust him. Hindi nakuha ni Satanas yung pagtitiwala ni Job sa Diyos. Hindi pa rin natinag si Job. At dahil hindi hinayaan ni Job na mawala ng tuluyan, pati ang pagtitiwala niya sa Diyos, nakita ng Diyos yan. At mula sa kanyang pagtitiwala, nagawa ng Diyos na pagpalain si Job. Higit pa sa kaya niyang isipin. We know the story of Job. How God blessed him from what was left. His trust in the Lord. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Kaya kapatid, bumitiw man ang lahat sa iyo, huwag kang bibitiw sa Diyos. Mawalan man sila ng tiwala sa iyo, tandaan mo, ang Diyos kailanman hindi mawawalan ng tiwala sa iyo yan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Tingnan natin yung panahon ni Gideon. Hukom, Kabanata 7, talatang 7. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaking uminom, ay ililigtas ko kayo. At ibibigay ko ang mga Midyanita sa iyong kamay. At ang iba ay pauwiin mo na sa kanya-kanyang bahay. You know the story of Gideon? If you don't know the story, ito yung time na ipaghihiganti na sila ng Diyos sa mga kaaway. Kaya tinawag ng Diyos itong si Gideon na mahina ang loob, takot na takot, pero he was convinced by God na hindi siya iiwan ng Diyos. At pagtatagumpayin siya at ipagtatanggol ng Diyos. So kaya tinipon lahat ng sundalo ng mga kasamahan, nakatipon siya 32,000 soldiers. Pero ilan ang kalaban niya? It was recorded in the Bible, 350,000 enemies. And they were only 32,000. So 32,000, could you imagine? 32,000 soldiers against 350,000 enemies.
Dihadong-dihado, kapatid. Dihadong-dihado ang laban. At masasabi natin, walang kalaban-laban. Itong sila Gideon, ang matindi nun, from 32,000 na nga lang, binawasan pa ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, Gideon, pauwiin mo na yung iba mong kasama. Sabi ni Gideon, bakit po? Ayoko ng mga takot. Ayokong sundalong takot. Kasi labanan ito eh. Digmaan ito. Ayokong umaatras eh. Baka pag nasa labanan dahil mga takot, magsiatrasan yan. At sabihin pa nila, ang Diyos nila ay umaatras. Ang Diyos po natin kailanman hindi umaatras ng laban. Kaya sabi ng Lord Gideon, pauwiin mo na yung mga takot. Sino po yun? Ilan po yun? 22,000 na takot. Mas maraming takot. From 32,000, pinauwi ng Diyos 22,000. So ilan na lang natira? 10,000 na lang against 350,000 enemies. Eh kung ikaw kay Gideon, ano sasabihin mo sa Diyos? Panginoon naman, 32,000 na nga lang kami. Binawasan mo pa ng 22,000. Mas marami ka pang binawas. Pero walang nagawa si Gideon. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos, yun ang kagustuhan ng Diyos. Are you following? Habang naglalakbay. Decided na si Gideon. Okay, labang ko labang, patay ko patay. 10,000 against 350,000 enemies. Sinabi niya sa mga laban ba tayo? Lalaban tayo! Sigawan, 10,000 matatapang. At habang naglalakbay, nangusap na naman ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Gideon, Gideon, idaan natin sila sa pagsubok kung talagang lalaban. So paano po? Tingnan natin ang kanilang kakayahan ngayon. Kung talagang may mga diwang sundalo yan. Paano ko po malalaman yun? Dadaan kayo sa ang uminom na nakayuko, pauwiin mo na rin. Yung iinom na nakaganon sa tubig. Pauwiin mo na. Pero yung mga iinom na nakatingala, panatilihin mo. Sige po. Inom muna tayong tubig. Pinainom mo na. Tinignan, binilang. Ang suma total, mga kapatid, from 10,000. Ang uminom ng nakatingala, 300. 7,000. 9,700 uminom ng nakayuko, nakasubsob. Bakit? Kasi pag uminom ka nakasubsob, paano kung nandiyan ang kaaway? Patay ka, hindi mo nakikita. Naintindihan yan? Pero yung totoong sundalo, pag uminom po yan, hindi nakayuko. Aware pa rin yan sa paligid. Baka may kaaway. Pinauwi. Ikaw si Gideon, from 32,000, binawasan ng 22,000, binawasan pa ng 9,700, 300 against 350,000. O sige, computein mo. Kahit anong isipin mo, walang panalo. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Grabe, ano? So, lahat ng sundalo, 300 lang. Pero tandaan natin, ang Diyos pa rin ay Panginoon ng lahat. Amen? So, from that 300 soldiers,
pinagtagumpay pa rin sila ng Diyos. Amen? Palakpakan natin. So, grabe yun. Hindi natin lubos maisip, di ba? How can that happen in life? There are things that we cannot understand. How can it happen? Paano mangyayari yan, Lord? Kahit si Gideon, nasira ang utak eh. Paano tayo magtatagumpay nito? Kaya lang, sinabi na niya. May mga pagkakataon pag hindi mo na maintindihan, magtiwala ka pa rin sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Marami mang tayo mga nangawalang sundalo. Huwag tayo mag-alala. Kahit sa kakaunti, ang Diyos ay nakapagliligtas. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Don't worry about what you have lost. Just focus on what is left. As long as the Lord is with you. Hanggat ang Diyos ay kasama natin, who can be against us? Kakaunti man sa bilang, magagawa ng Diyos na bigyan ka ng katagumpayan. Agrabyado ka man, hanggat ang Diyos ay nasa iyo, sino ang makakalaban sa iyo? The Word of God says, if God is before us, who can be against us? Amen. Palakpakan natin si Lord. Wow, praise God. And let's see, sa panahon naman ni Samson, mga kapatid. So, ano ba kasi, pinapakita ko sa inyo, di ba? Na ang Diyos ay hindi tuluyang. Ang Diyos ay hindi niya pababayaang tuluyang mawala ang lahat sa buhay natin. Because God is a God of chances. Samson lost his anointing. We know the story of Samson. Kung saan yung lakas niya, no? His reputation, his influence, position, power, everything. His hair. Nagpapakita that he was a Nazarite. His freedom, sapagkat nakulong siya and even nabulag siya. Wala na siyang nakikita. Totally lost his vision. But God said, listen to this, the miracle is not in what you have lost. The miracle always start in what you got left. Yung ano yung merong ka pa dyan. Gagawa ang Diyos ng himala. Yung bang katulad man ni Samson ang nangyari sa'yo na minsan kang naglingkod sa Diyos, ginagamit ng Diyos. But look at you now. Where are you? Just like Samson. He was so powerful with authority. Pero saan niya nakita ang sarili niya? Sa kulungan. Alipin na naman. Kontrolado ng kaaway, wala siyang magawa. Halos nang wala na ang lahat sa kanya. But still, God is a God of chances. God is a God of restoration. Kaya mula dun sa pagkakakulong niya, pagkaalipin niya, muling humaba ang buhok ni Samson. Meaning to say, it's not too late, mga kapatid. Habang nabubuhay tayo, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Samantalahin mo ang pagkakataon na yan, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Maglingkod o muling maglingkod sa Diyos. Amen? And what happened? Mas matindi ang napatay ni Samson sa panahong nung siya ay nandoon sa katindihan ng kanyang paglilingkod. Mas matindi ang nagawa ni Samson. Just like Peter, na tumalikod sa Panginoon, bumalik sa dating pamumuhay, pero binigyan pa rin ng pagkakataon ng Panginoong Jesucristo. Nang siya'y bumalik, thousands of people got saved. Sa panahon ni Moises, Exodus chapter 9, verse 8, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moses na nakikita ng paraon. Anong pinagagawa? Ang sabi, dumakot kayo ng abo sa pugon. Ibig sabihin, saan manggagaling? Doon sa pugon. Abo na ang kukunin. Bakit? Wala nang apoy.
hindi ka makakakuha ng abo sa naglalagablab na apoy. Pero anong natitira matapos lumagablab ang apoy? Abo. At ipinakuha ng Diyos kung ano yung natira. At isaboy nyo pataas. Ang abo na natira kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, mga kapatid. Minsan mga problema, minsan namamatay yung apoy. Yung alab ng pagmamahal mo sa Diyos, yung alab ng paglilingkod mo sa Diyos, minsan because of so many problems and trials, nawawala na yung alab. The passion, the compassionate heart, nawawala na yun. Pero hindi nauubos ang lahat. Nawala man yung apoy, may matitirang abo. At yun ang kukunin sa atin ng Diyos. Hindi man apoy, abo. Na isasaboy mo pataas, kapatid. Yan ang iyong pananampalataya at panalangin sa Diyos. Itaas mo lang sa Diyos, kapatid. Amen? At hinihingi yan sa atin ng Diyos. Just ask. Lumapit kayo sa akin at humingi kayo. Sapagat ang humihingi ay binibigyan. Ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ang naghahanap ay nakasusumpong. Amen? Kapag isinaboy mo yan pataas, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nung humarap sila sa matinding problema, nakita ng mga alagad, problema ito. Ang daming mga tao, nasa liblib na pook tayo. Pauwi na natin sila, Panginoon. Baka abutan pa sila ng gutom. Paano sila makakakain? Anong sabi ng Panginoon? Ano ang meron dyan? 5 tinapay, 2 isda lang po. Kinuha ng Panginoon at pagkatapos itinaas sa Diyos at idinalangin. At mula doon sa 5 isda, 5 tinapay, 2 isda, napakain ang libo-libong tao. Gumawa ng himala ang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Anong ibig sabihin? Ano man ang meron sa iyo, itaas mo lang sa Panginoon. Idalangin mo lang sa Panginoon, mga kapatid. Sa tuwing magkakaroon ka ng pagsubok, mga problema, itaas mo lang sa Diyos. Sapagkat sa tuwing ikaw ay lalapit sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka pakikinggan ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka rin lalapitan ng Diyos. Kahit himala, pangyayarihin sa iyo ng Diyos. Sino rito kailangan mo ng himala ngayon? It seems to be impossible as long as you have that faith. Use it. Because faith always pleases God. Sa panahon ni David, last, andiyan ka ba ba? Nang mawala ang kanyang pamilya. Galing sila sa isang labanan. O pakikipaglaban. Yung time na isasama sila, sapagkat yung time na yon, si Haring Saul ay pinalitan na ni David. Kaya lang, hindi pa panahon para umupo si David sa trono. Okay? Paring natapos na eleksyon. Pag nanalo, hindi naman agad-agad uupo. Di ba? O, kailan pa uupo yung mga barangay captain? After a month pa yan eh. Di ba? So, ganun din si David. Pero sinamantala ni Haring Saul ito sapagkat nalaman niya na siya'y pinalitan na at pinaalis na bilang hari. Kaya sinikap niyang patayin si David para ano? Ang maupo yung anak niyang si Jonathan. Sapagkat may anak siyang lalaki. Usually kasi, kapag yung hari may anak, ang susunod na hari, yung anak. Kaya na nagkasala si Haring Saul. Tinanggal siya ng Diyos sa pagiging hari. At wala nang susunod na lahi niya para maging hari. Ang pinili na ay si David. So nalaman ngayon ni Haring Saul yun. Kaya sinikap niya na patayin si David para pag namatay si David, walang susunod na hari at mailalagay niya si Jonathan na kanyang anak. Are you following? So nung time na yun, nagtatatakbo itong si Haring David at may mga sumama naman sa kanyang mga sundalo na against din sa pamumuno ni Haring Saul. Against the government of King Saul.
Kasi nakabuo ng mga sundalo itong si Haring David, mga tinuruan niya, mga outcast people, ganyan, sinanay niya, hanggang sa napunta siya sa lugar ng kaaway. Upang sa ganon, sa pag-aakalang, kung nandun na siya sa lugar ng kaaway, hindi na siya masusundan ni Haring Saul. Are you following? At doon, habang siya nasa lugar ng kaaway, mga kapatid, meron siyang nakilala na pinuno ng mga kaaway at siya ay naging tapat doon sa nakilala niya. Ipinakita niya yung pagiging katapatan niya na sino man ang maging pinuno niya at kilalanin niyang leader at pinuno, siya ay nagiging tapat doon. So ipinakita ni David ang kanyang katapatan hanggang nanawagan ang kaaway ang mga Palestinians na magkaroon ng malawak na labanan upang harapin sila Haring Saul. Are you following? So siyempre, join si David at yung kanyang mga kasamahan. If I'm not mistaken, his name is Akis. So, tinawag ni Akis itong si David. Halika David, haharapin natin sila Haring Saul. Sabi ni David, come on, let's fight. So, nung nandun na sila sa malaking pagtitipon, yung pinakapinuno ng kasundaluhan ng buong kaaway ni Haring Saul, nakilala si David. Are you following? Si David yan Di ba? Kakampihan nila Haring Saul. Di ba Israelites yan? Ba't kasama natin yan? Sabi nung ni Akis, mapagkakatiwalaan yan. Sa atin na yan, boss, sa atin na yan. Nasubok ko na yan, yung kanyang katapatan. No, hindi po pwede. Baka pagdating doon sa labanan, bumaligtad yan. At pagpapatayin tayo. Huwag mong pasamahin yan. Ayun. Sabi niya, pare, pasensya ka na. Ayaw ni bossing. Pero ako, okay ako sa iyo Kaya ayaw ni bossing. Next time na lang, balikan na lang muna. Pahinga na lang muna kayo. Uwi muna kayo sa bahay niyo. Are you following? So habang umuwi na kasama yung mga sundalo ni David, pag uwi nila sa lugar nila, sunog ang lahat ng bahay ng kanya-kanyang pamilya ng lahat ng sundalo. So hinanap nila yung mga asawa nila, mga anak nila. Wala. Wala silang nadatnan. Wala. At ang nangyari pa ito, yung mga sundalo ni David na tinulungan niya from the very beginning, sinisi si David. Na si David ang may kasalanan ng lahat. Sapagkat sila'y mga nangawalan ng mahal sa buhay, asawa, mga anak, at tahanan. At binalak nilang patayin si David. Kayo ang tumayo kay David. That time, hinang-hina si David. Bakit? Kahit siya, nawalan din ng asawa at mga anak. Tapos, nawalan ng tiwala sa kanya at maging ang kanyang mga tauhan nawala sa kanya. But David knew what he will do. Pero alam ni David kung ano ang kanyang gagawin. Siya'y lumapit sa Diyos. Nag-iisang lumapit sa Diyos. At dahil kinausap niya ang Diyos, sinamahan siya ng Diyos. He still encouraged his soldiers that God says, we will go to the enemy's camp. Sino ba yung mga dumukot sa kanila? Mga rebelde po yun, ibang rebelde. Sabi ng Diyos, ililigtas sila ng Diyos. So muling nagtiwala yung mga tauhan niya. Hindi nila alam kung saan nila hahanapin. Wala silang kaalam-alam. Hanggang meron silang nasa lubong na isang lalaki. Mula doon sa kampo ng mga kaaway na bumihag sa pamilya ni David at kanyang mga sundalo. At nasa lubong na sabi, saan ka galing? Doon po. Sa kampo. Masasamahan mo ba kami ron? Opo, pero
Huwag niyo pong sabihin na sapagkat papatayin po ako. Sige, sabi ni David, hindi namin sasabihin. Sinamahan sila mula doon sa isang lalaki na natira sa isang labanan. Are you following? Siya na lang yung natira. Bakit siya natira sa labanan? Itinira siya ng Diyos. God saved him. Para saan? Gamitin ng Diyos para kila David na matunton yung kampo ng mga dumukot sa kanila. Are you following? At nung nando na sila, nagapi nila David ang away at nabawi nila at walang mga nangawala sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. From that one soldier from the enemy's camp, God saved him. Para gamitin ng Diyos kila David. It's a miracle, mga kapatid. So I want you to focus on what is left. Marami tayong nakita ngayon na ang Diyos hindi na pabaya sa atin, mga kapatid. Hindi niya ang tuluyang mawala ang lahat. I will share this to you, my vision. Habang ako'y nagpe-pray kay God, meditating His Word, hindi po ako tulog, kaya vision. Nakita ko ang lugar na ito. Young people. Biglang unti-unting nangawala ang lahat ng mga young people. Isa-isa. Nag-disappear. Mula dun sa dulo, nag-disappear. Lahat dito nag-disappear. Hanggang dito, disappear. Hanggang may natirang isa. Dun sa sulok. Alam mo, sabi ko agad kay Lord, Lord, no. Bakit? Anong dating sa akin? Naubos ang mga youth. Sabi ko, Lord, no. And I cried to God. Because I know it will happen. And it's happening. We lost a lot of young people now. But one day, but time, sinisikap kong ibalik eh. Alam niyo yung mga nakita kong marami, pinipilit kong ibalik isa-isa. Kung paano kong nakitang nawala isa-isa, hanggang isa na lang sa sulok na yon ang natira. Pinipilit kong ibalik, ilaban sa Diyos. Hindi totoo ito. Marami pa rin. I close my eyes and visualize, marami pa rin. Hindi nawala, marami pa rin. Kaya lang, talagang isa na lang. Every time I open my eyes, isa lang. And dumating ako sa puntong tinanggap ko na. Because I still believe. Alam ko, Lord, may tinira ka eh. And from that, kaya muling paramihin yan. Then one day as I pray again, I saw that one young people over there wearing white clothes. Nakaputi. Puting-puti. And I closed my eyes. Alam niyo nangyari? Isa-isang silya nalagyan ang bawat isa. Lahat nakaputi. Hanggang napuno ang lugar na ito. Kung nung mga nangawala, pilit kong binabalik. At sabi ko, hindi, ito ang totoo. Marami pa rin. But I don't have peace in my mind. Struggle. Na saying, it's not true, Kim. You need to accept the truth. Hindi totoo yung nakikita mo. I don't have peace. Pero nung time na pinakita muli sa akin ni Lord yung isa na yon na nakaputi, at unti-unti napuno ang bawat silya ng mga kabataan uli ng mga nakaputi. At sinabi ko, Lord, is this true, Lord? Yes. Pararamihin ko liyan. And I closed my eyes and I saw it. And again, as I opened my eyes, I have peace in my mind. Amen?
Palakpakan natin ang Panginoon. At pinakita sa akin ng Lord, literally yan, I attended a conference in Cuneta Astrodome. To people going to the altar, lifting their hands. As I closed my eyes, God said to me, open your eyes. As I opened my eyes, I saw the multitude. Ang sabi ng Diyos, yan ang gagawin kong muli sa inyo. I will do it again. Mula sa isa, kaya ng Diyos na paramihin muli ang lahat. May itinitira ang Diyos. Bakit? Sapagat ang Diyos ay nagbibigay lagi ng pagkakataon sa atin. So let us focus on what is left. God can do a miracle. Let us all stand up.